Masayang-masaya nga si General Carrillo nung nakikita niya ang pagkamatay ni Mustafa. At ngayon wala na si Mustafa, mas madali lang niya matatalo sina Marcos at Jalil para isagawa ang kanyang mga binabalak. Nagbigay naman ng pahayag si Marcos sa media at sinabi niya na inambush ang kanilang Presidential Chief of Staff na si Ahmad Mustafa dahil malapit na nito matumpok ni Mustafa kung sino talagang nasa likod ng destabilization na nangyayari sa kanilang gobyerno. Nagtanong naman ang reporter kay Marcos kung sinong nasa likod nito. Ang sagot ni Marcos na may suspecha na sila. Pero sa ngayon, hindi pa nila pwedeng sabihin dahil patuloy pa rin ang kanilang investigasyon at alam niya kung sino ito. Magtago na siya dahil hindi sila titigil hanggat hindi siya nabubulok sa kulungan. Inis na inis naman si General Carrillo nung nakita niya sa balita ang mga sinasabi ni Marcos nito sa reporter at napapaisip siya nito kung ano ang sinasabi sa kanya ni Ahmad Mustafa. Anong nalalaman niya? Sinabihan naman ni Felix si General Carrillo na sa tingin niya na nagtutulungan si Espina at si Marcos at silang sumisira sa kanilang mga plano nito. Ang galit na sabi ni General Carrillo na yang si Alan Espina, malaki ang kanyang hinala na si Mustafa ang nagposisyon sa kanya sa India at sa SID at inutusan niya si Felix na alamin niya kung anong alam ni Espina. Malapit na sila magtagumpay kaya kailangan mawala lahat ng makakasira sa kanilang plano. Habang si Teresa sinabihan naman niya si Marcos na huwag niyang sisihin ang kanyang sarili sa nangyari. Masyadong marami at malakas yung umatake sa kanila. Hindi nila ito kaya ni Alan. Ang sabi ni Marcos na alam naman niya yon pero hindi mawala sa kanyang isip ang lapit lang nila kay Mustafa. Nandun lang ito sa harapan nila. Buong akala niya panalo na sila at makakaligtas na si Mustafa nang biglang sumabog ang kanyang sasakyan. At isa pa, ang akala niya na malalaman na niya kung sinong taong nagpasabog ng MV Doña Emilia, yung may dahilan kung bakit namatay si Gabriel. Pero pinatay nila si Mustafa. Hindi naman makapaniwala sina Jamil at Dato Raman pagkatapos nilang napanood sa balita ang nangyari kay Mustafa. Naaawa naman si Jamila sa sinapit ni Mustafa dahil pinagbayaran niya ang kanyang buhay yung paghahanap niya sa katotohanan. Sinabihan ni Dato Raman si Jamila na sinusubukan niya noon na pigilan ang pagsabog ng barko. Pero nabigo siya. Nagtanong naman ito si Jamila sa kanyang ama kung anong ibig niyang sabihin. Ang sagot ni Dato Raman na yung sinasabi ni Mustafa na pagsabog ng MV Doña Emilia, alam niya yon. Nandoon siya. May kinalaman siya doon. Sobrang nagulat naman ito si Jamila sa sinabi na kanyang ama. Ang sabi ni Dato Raman, alam niya na pasasabugin ni na Colonel ang barko para mabura yung mga ebidensya laban sa sindikato. Kaya siya pumunta doon para i-defuse yung mga bomba para wala nang madamay na daang-daang mga inosenteng pasahero. Ginawa niya ang lahat pero nabigo siya. Ang totoo niyan, doon rin niya natagpuan si Jalil. Anak si Jalil ng kanyang kasamahan na si Victor. Si Victor ang kanyang katulong sa tangka nilang pigilan ang pagsabog ng barko. Dahil sa mga oras na yon ay nandoon din ang kanyang pamilya. Namatay si Victor at ang tanging na iligtas niya ay si Jalil. Hindi niya kilala ang pamilya ni Jalil. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung saan sila nakatira, paano niya ito hahanapin. Hindi niya alam kung ano ang nangyari nito sa kanila at sasabihin niya kay Jalil ang totoo. Pero kailangan sabihin niya ito sa harapan ni Jalil. Kaya napapaisip naman si Jamila na ang kanyang kakajalil ba ang nawawalang anak ni Doktora Teresa? Siya ba si Gabriel? Gayon pa man, magkaibigan pala sina Mustafa at ang presidente ng bansa nung nasa kolehiyo pa lang sila at nangangarap sila ng isang mas maayos na Pilipinas, isang pangarap na hindi tinalikuran ni Mustafa kailanman. Ipinagmalaki ni Mustafa ang pagiging Muslim at tapat na naglingkod sa bayan. Inalay niya ang kanyang buhay sa pagpapatunay na ang kanilang pagkakaiba ay ang kanilang lakas at ang kanilang pananampalataya ay dapat magbuklod sa halip na sila ay magwatak-watak. Naglingkod si Mustafa sa bansang ito na may dangal hanggang sa huli niyang hininga. Ang sabi pa ng presidente, kung sino man ang nasa likod ng krimeng ito, sinisiguro niya na makahanap niya ito at makakamit ang hustisya. Kung akala nila na patahimik nila si Mustafa, nagkakamali sila dahil nananatiling buhay ang tinig ni Mustafa sa mga taong kanyang binigyan ng inspirasyon at mananatiling buhay ang kanyang ligasya sa bayan, kanyang tinulungang buuin. Inuuto na naman ni General Carrillo ang presidente at sinabihan niya ito na huwag siyang mag-alala dahil aalamin niya ang buong katotohanan at hahanapin niya
kung sinong pumatay kay Ahmad at kung bakit ito pinatay at kung ano ang totoong plano ng mga ito laban sa gobyerno. Nagpapasalamat naman ito ang presidente kay General Carrillo at ang sabi pa ng presidente na ngayon wala na si Ahmad, mas kakailanganin niya ang kanyang tulong. Masaya naman si General Carrillo dahil magiging kontrolado na niya ngayon ang presidente. Nagkaroon naman ng pagpulong-pulong sina Azuelo, Usman, Jalil at Marcos sa war room. Sinabi na nga ni Marcos ang kanilang hinala ni Azuelo kung sino ang maaaring kasabot ni General Carrillo dito sa Inli at ng SID na walang iba kundi sina Dionisio at Manalo. Sinabi rin ni Jalil ang kanyang hinala na sina Solaris at Madrigal. Ito ang kasama ni General Carrillo sa pag-organize ng security sa investment summit at dinagdag na rin nila si Felix at sobrang nagulat naman ito si Usman. Sa pagpasok ni Felix sa headquarters, nagtataka siya kung bakit walang tao sa opisina at pinapakinggan niya ang war room kung nandoon ba silang lahat. Nung narinig niya na may tao sa loob, agad siyang kumatok nito. Kaya biglang sinara kagad ni Marcos ang system para walang makakalam kung sino ang kanilang iniimbestigahan. Sa pagbukas ni Azuelo sa pinto, napatanong naman ito si Felix kung ano ang meron. Ano ang kanilang ginagawa dito? May briefing ba? At nasaan yung mga TFE? Ang sagot ni Azuelo, na wala. May pinag-uusapan lang sila. Ang sabi ni Felix na naintindihan niya na kasama si Spin at saka si Marcos pero si Sabdani, bakit hindi siya kasama? Hindi naman sinagot ni Azuelo ang tanong sa kanya ni Felix at umalis na silang apat sa war room. Sinubukan naman na tingnan ni Felix kung ano ang kanilang pinag-usapan pero hindi niya ma-access ang system kaya inis na inis nga siya nito. Habang si Usman nag-alala naman siya kay Jalil dahil wala na si Mustafa at baka malaman ng kanilang kalaban ang totoong pagkatao ni Espina at dapat niya ito sabihin kay Marcos dahil alam niya na matutulungan siya ng kanyang kaibigan at susuportahan siya nito. Pero ayaw ni Jalil na idamay si Marcos dahil kapag nagkabukingan man, mayroon magtutuloy sa kanilang mga plano at ang gusto ni Jalil, walang makakalam sa kanyang tunay na pagkatao. Malalaman na kaya ni General Carrillo ang tunay na pagkatao ni Espina? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.